Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Dante. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Si Dante ay lumaki sa pangangalaga ni Lolo Solomon, isang mahusay na serohano. Maliban sa pagiging manggagamot, kilala din sa kanilang baryo bilang malakas na mambabarang. Ngunit sa kabila nun, kinagigiliwan at nirerespeto ng mga tao si Mang Solomon dahil marami itong natulungan gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang mga sandaling ito, 10 taong gulang pa lamang si Dante. Kakarating pa lamang sa tahanan ni Lolo Solomon. Inihatid ito ng ina para doon muna pansamantalang manirahan habang inaayos ang buhay sa syudad. Noong una naging mahirap para kay Dante ang lahat dahil hindi ito sanay sa buhay probinsya, lalo pat walang kuryente at tanging gaserang de gas at kandila lamang ang nagsisilbing liwanag sa dilim. Sa umaga naman, walang ibang nakikita si Dante kundi ang mga alaga nilang hayop. Palagi nagbumukmok ang bata sa kwarto o hindi naman kaya ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Kaya naghanap ng paraan si Mang Solomon para mabaling ang atensyon ng apo. Ito ay ang turuan si Dante ng ilang simpleng pamamaraan, kagaya ng pagpapatubo ng halaman gamit ang mga orasyon. Hindi naman nabigo si Lolo Solomon. Nagawa nitong ibaling ang atensyon ni Dante. Ngunit ang problema, sineryoso nito ang pagiging manggagamot. Bukang tuwang-tuwa ka sa ginagawa mo ngayon, Dante ah. Ano, maganda ba ang may taglay na kakayanan? Simpleng kaalaman ng pambabarang pa lamang yang itinuturo ko sa iyo. Meron pang mas malalim at mas komplikadong pamamaraan kesa sa pagpapatubo ng halaman. Habang nag-iikot sa ginawang hardin ng apo. Para nga pong gusto kong pag-aralan yung lahat ng nalalaman nyo, Lolo eh. Yun kung tuturuan nyo ko. Depende sa magiging takbo ng panahon na po. Bata ka pa. Mahaba-haba pa ang landas na tatahakin mo. Sa ngayon, makontento ka muna sa kung anong nalalaman mo at kaya mong gawin. Ngunit walang nakapigil sa kagustuhan ni Dante. Habang dumaraan ang panahon, unti-unting natututo si Dante sa sariling pamamaraan. Hanggang sa sumapit sa edad na 20, naging mas malawak ang kaalaman ng binata. Aba, mukhang hindi na kita kailangang turuan. Mahusay ang paggamit mo ng kaalamang itinuro ko sa iyo. Ngayon, siguro handa ka na para mas mataas na ang pag-aralan. Ibig sabihin, Lolo, tuturuan mo na ako? Yun kung gusto mo lang naman. Oo naman po. Matagal ko nang hinihiling sa inyo na turuan na ako. Pues, ituturo ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Pero sasabihin ko sa iyo ngayon pa lang, hindi biro ang pagdaraanan mo. Ang mga itinuro ko sa iyo noon, wala pa sa kalingkingan ng kabuuang kaalaman ng barang. Sana lang makayanan mo. Di po ako mangangako, Lolo. Pero hindi rin ako susuko. Sisikapin kong makayanan ano man ang pagsubok na pagdaanan ko. Kaya ng gabing yun, inilabas ni Mang Solomon ang napakadaming libro tungkol sa pambabarang. Naglalaman ito ng ilang pamamaraan kung paanong gagamitin ang kakayanan sa mabuting paraan. Ang nilalaman ng mga librong yan
pamamaraan kung paano gagamitin ang pambabarang sa panggagamot. Mukhang marami-rami to, Lolo ah. Pero sige, pag-aaralan ko po ang lahat ng to. Napansin naman ito ang isang itim na libro. Nagawa sa balat ng hayop ang takip. Akmang dadamputi na sana ito ng binata nang biglang agawin ni Mang Solomon. Apo, hindi para sa iyo ang nilalaman ng aklat na ito. Sige na, magpahinga ka na at bukas mo na simula ng pag-aaral. Bakit naman ho, Lolo? Ano po bang nilalaman ng librong yan? Ang nilalaman ng librong ito, ang madilim na katotohanan sa kaalaman ng barang. Ayokong matutunan mong mag-aral mula sa librong ito dahil hindi ko gustong matulad ka sa akin. Wala naman po kung alam sa kung anong nangyari sa inyo noon, Lolo eh. Hindi nga rin nagkukwento si nanay tungkol sa inyo. Maaari ko po bang malaman, Lo? Alam kong kukulitin mo lang ako tungkol dyan. Kaya sige, ikukwento ko na lang sa'yo. Kumuha ka muna ng kape natin at mahaba-habang kwentuhan ang mangyayari. Dali-dali namang tumayo si Dante para sundin ang utos ni Lolo Solomon. Pagkabalik ng binata, bit-bit ang 2 tasa ng kape. Kagad namang sinimula ng matanda ang kwento. Alam mo, Papo, hindi naman talaga ako manggagamot. Kagaya mo, Dante, nagsimula akong matuto ng kaalaman sa pambabarang sa murang edad. Ngunit taliwas sa mga nalalaman mo ngayon ang aking natutunan. Ano po ba yung ibig niyong sabihin, Lolo? Ang aral mula sa aklat na ito ang aking unang natutunan. Sa ngayon, hahayaan kitang basahin ang nilalaman nito. Pero hindi ako papayag na pag-aralan mo ang kaalaman sa pagpatay ng tao gamit ang barang. Habang binabasa nito ang nilalaman ng aklat, isinasalaysay ni Mang Solomon ang kanyang nakaraan. Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga panahong yun, 10 taon pa lamang si Mang Solomon. Kagaya ni Dante, natutong mamuhay sa piling ng ibang tao. Iniwan din ito ng mga magulang. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang itinuro sa kanya ng taong kinalakhan. Kinatatakutang mambabarang sa baryo ang tiyuhin ni Mang Solomon. Natawagin na lang natin sa pangalang Kulas. Kasagsaga ng digmaan laban sa mga Hapon na mga sandaling yon. Kaya nababalot sa karahasan ang buong bayan. At para mamuhay, pinili nila Mang Kulas na kumapit sa patalim sa pamamagitan ng pag-anib sa mga Hapon. Malaking pera ang pangako ng mga opisyal ng militar, kapalit sa pagkamatay ng iilang mahalagang opisyal na mga dayuhan. At ang ginamit nilang pamamaraan ay pambabarang. Ito na ang buhay mo ngayon, Solomon. Wala ka na magagawa kundi yakapin ito. Wala na ang mga magulang mo. At kung gusto mong mabuhay sa panahong ito, sumabay ka lang sa Agos. Pilit nitong tinuruan si Solomon ng mga aral ng pambabarang hanggang sa lubusan nitong matutunan ang lahat. Isang araw, habang nagsisibak ng kahoy, may mga taong dumating at kinausap si Mang Kulas. May iniabot na papel ang mga ito at isang litrato. Matapos makipag-usap, umalis na ang mga ito. Nilapitan naman ni Mang Kulas si Solomon upang kausapin. Siguro naman, handa ka na para sa una mong trabaho, Solomon. Pero basahin mo ang nilalaman ng papel na ito at pagbastang mabuti ang larawan. Yan ang unang papatawan mo ng parusang kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Solomon sa sinabi ng tiyuhin. Ngunit wala itong magagawa dahil sa oras na tumanggi ay paparusahan ito ni Mang Kulas.
Bagaman labag sa kalooban, ginawa ni Solomon ang utos ng tiyuhin. Kinagabihan, sinimula ni Solomon ang pambabarang. Sa una ka lang uusige ng konsensya mo, Solomon. Pero sa oras na matapos mo ang pagpaparusa, sisiguraduhin ko sa'yo, hahanap-hanapin mo ang pakiramdam na yon. Isa pa, masamang tao lang naman ang papatawan mo ng parusa. Kaya huwag kang mag-alala dahil kahit papano, kabayanihan ang ginagawa nating ito para sa bayan. Wika ni Mang Kulas. Inisip na lamang din ni Solomon na para sa ikabubuti ng lahat ang pagkitil ng buhay. Kaya itinuloy nito ang pinapagawa ng tiyuhin. Ilang araw matapos barangin ni Solomon ng opisyal, nakatanggap ng balita ang mga ito na kinukumpirma ang kamatayan ng taong yun. Halos hindi makapaniwala ang binata na nakapatay ito sa unang pagkakataon. Ngunit nasundan pa ito ng ilang biktima hanggang sa tila nasanay na ang binata. Napatunayan nitong totoo ang sinabi ng tiyuhin. Natagpuan ni Solomon ang sariling naaaliw sa pagkitil ng buhay gamit ang kaalaman ng barang. Habang tumatagal, tila hindi na nakontrol ni Solomon ang sarili na kahit mga inosenteng kababaryo, binabarang na nito. Kaunting pagkakamali lamang sa kanya, siguradong tinataniman ng sakit. Ang pinakamalalang nagawa ng binata nang patayin ito ang kapitan del barrio nang minsang sitahin dahil sa pag-inom ng lambanog sa tabi ng daanan. Walang pagdadalawang isip itong binarang ni Solomon hanggang sa mamatay. Ngunit hindi nagtagal nakahanap ng malakas na katapatang binata. Isa ding mahusay na mambabarang na nagngangalang Manglirong. Kilala din itong manggagamot sa lugar. Hindi inaasahan ng binatang lalapit ang isa sa mga biktima sa matanda. Walang kamuwang-muwang si Solomon. Nakagad siya nitong natunton. Nang mga sandaling yun, mag-isang nakaupo sa atanga ng bahay ang binata. Nakatulala. Nabalik lamang ito sa wisyo nang bigla siyang tapikin ng isang matanda. Mawalang galang na iho. Ito ba ang tahanan ni Kulas? Ito nga po. Bakit niyo po ba siya hinahanap? Ikaw marahil ang kanyang pamangking sa Solomon. Ako nga po. Bakit po, Manong? Alam mo bang may lumapit sa aking pasyente? Binabarang ito. Matindi ang tama ng binte at alam kong ikaw ang may gawa nun. Nanlaki ang mga mata ni Solomon nang madinig ang sinabi ng matanda. Nakita nitong papasok ng bakuran ang tiyuhin, kaya pasimple itong tumayo. Alam mo, Manong, malaki kasi yung kasalanan sa akin ng taong yun, kaya binigyan ko lang siya ng ilang pigsa sa hita. Kahit na, hindi mo dapat ginagamit sa pananakit ng kapwa ang kaalaman mo. Ano pa man ang dahilan. Sa pagkakataong yun, si Mang Kulas na ang nagsalita. Mawalang galang na po. Ano bang problema? At parang nadidinig kong pinangangaralan ninyo ang pamangking ko. Huwag kang magbaang-baangang Kulas. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit walang habas na ginagamit ng batang ito ang kakayanan ng barang. Para makapanakit, disiplinahin mo ang pamangkin mo. Kung ayaw mong ako mismo ang gumawa nun para sa'yo. Alam mo, Manong, masamang tao ang binabarang ng pamangkin ko. Kaya hindi ko siya pipigilan sa anumang gustong gawin. Kahit ang pagpatay sa Kapitan del Barrio ng kabilang barangay, mabuting tao si Kapitan Berting at wala akong nakikitang dahilan para patayin niyo ang taong yon. Pasensya na,
Pero hindi ko gustong pinaparatangan ako ng mga bagay na hindi ko namang ginawa. Dahan-dahang pumupuslit ng tahanan si Solomon sa pag-aakalang wala na sa kanya ang atensyon ni Mang Lerong. Ngunit laking gulat ng binata dahil sabay silang nanigas ng tiyuhin. Magsilbi sanang babala sa iyo ang araw na ito, Kulas. At ikaw naman, bata, huwag mong sayangin ang kakayanan mo. Malakas kang mambabarang, nakakapanghinayang kung sa kasamaan mo ito gagamitin. Isinumpa ka na simula nang matutunan mo ang kakayanang yan. Kaya huwag mo nang palalain pa ang kasalanang bumabalot sa iyong pagkatao. Matapos yun, may isinuot ito sa leeg ng binata. Biglang nanghina si Solomon. Napaluhod ito sa lupa. Ano tong nilagay mo sa akin? Bakit hindi ko matanggal? Isa yang uri ng bertud. Walang nabawas sa kakayanan mo. Pero sa tuwing gagamitin mo ito sa kasamaan, kusang mawawala ng bisa ang iyong kapangyarihan. Kaya simula ngayon, matuto kang pag-aralang gamitin ang barang sa pagtulong, hindi para makapinsala. Nilingon naman ito si Mang Kulas na nooy namimilipit habang hawak-hawak ang lalamunan. At ikaw naman, dahil wala ka ng kakayanang magdisiplina at sa halip na ikaw ang maging mabuting ehemplo, dinala mo pa sa kasamaan ang pamangkin mo. Hayan tuloy naligaw. Kaya ang bagay sa'yo, humarap na sa nilalang na nagbigay ng kapangyarihan mo. Itinutok ni Mang Lerong ang daliri sa leeg ni Mang Kulas. Walang pagdadalawang isip itong pinatay. Muling binalikan ng matanda si Solomon. Inakay ito para makatayo. Sumama ka sa akin at wala kang mararating sa lugar na ito. Mapupuno lamang ng galit ang iyong puso. Simula ng araw na yun, unti-unting nagbago ang buhay ni Solomon sa tulong ni Mang Lerong. Nagawa nitong matutunang gamitin ang kakayahan para makatulong sa kapwa at kalaunan. Naunawaan ang kahalagahan ng buhay. Naging panata na din ni Solomon ang pagtulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit bilang kabayaran sa lahat ng masasamang ginawa nito. Hindi nagtagal na maalam na si Mang Lerong. Minana ni Solomon ang kakayanan ng matanda sa pamamagitan ng isang mutya. Inilabas ito ng matanda mula sa bibig at ipinasa kay Solomon. Masaya ako at nagawa kitang baguhin. Sana lang, huwag ka nang babalik sa dati mong nakagawian, Solomon. Mamuhay ka nang walang dinadalang kasalanan sa mundong ito. Eto, tanggapin mo. Pangalagaan. Balang araw, magagamit mo ang kakayanang taglay ng mutsyang ito. Kung hindi man ikaw, ipasa mo ito sa susunod na henerasyon. Habang inilalapag ang mutya sa kamay ni Solomon. Hindi po ko karapat-dapat sa mutsyang ito, Manong. Pero makakaasa ho kayo na ipagkakaloob ko ito sa taong mas karapat-dapat kaysa sa akin. Mamahinga ka na, maestro. Huwag kang mag-alala dahil hindi na ako babalik sa dating nakagawian. Mamumuhay ako ng malayo sa paggawa ng kasalanan. Wika ni Solomon. Napangiti na lamang ang matanda. Tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Matapos mabigyan ng maayos na libing, nagpasya ang binatang magpakalayo-layo. Nanirahan ito sa malayong bayan kung saan walang nakakakilala sa kanya sa paglalayong matakasan ang madilim na kahapon. Dito niya din nakilala ang babaeng naging katuwang sa buhay. Nagkaroon sila ng anak
Ngunit kalaunan, namatay rin ang kabiyak. Silang dalawa na lamang ng anak ang magkasama sa buhay. Ngunit habang tumatagal, bumuo din ito ng sariling pamilya. Iniwan ang nooy matanda ng si Mang Solomon. Balik tayo sa kasalukuyan. At yun ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon, Dante. Madaling araw na pala at mukhang wala ng oras para matulog ha. Kung gusto mong magpahinga, matulog ka na po. Wala ka namang gagawin ngayon, hindi ba? Wala naman po, Lolo. Siguro, iidlip lang ako sandali at sisimulan ko na yung pagbabasa ng mga aklat na ito. Matapos ang pag-uusap, lumabas na ng bahay si Mang Solomon. Pinakain ang mga alagang manok. Habang si Dante naman, pumasok ng silid upang magpahinga. Bandang tanghali nang magising ang binata, kumain lang ito, naligo. Matapos ay sinimulan na ang pagbabasa ng mga aklat na iniwan sa kanya ng matanda. Dahil may kaunti ng kaalaman, hindi na din naging mahirap para kay Dante na unawain ang mga nilalaman ng aklat. Ilang linggo lamang ang nakalipas. Nagagawa na nito ng maayos ang ilan sa mga ritual na ginagamit sa panggagamot. Isa na dito ay ang paggamit ng mga linta para alisin ang pamamagang dulot ng impeksyon. Nangalap din ng mga insekto si Dante sa kagubatan, kagaya ng salagubang at ilang makamandag na insekto, kagaya ng alakdan, balingayaw at alupihan. Ito ang ginagamit ng binata para patayin at labanan ang anumang impeksyon sa katawan ng pasyente. Makalumang pamamaraan ng medisina ang nilalaman ng aklat na yon. Hinaluan lamang ng mga kaalaman mula sa lihim na karunungan. Kaya nagiging mas mabisa ito kung ikukumpara sa tradisyonal na panggagamot. Maliban dito, natutunan din ni Dante ang paggamit ng mga orasyong pangontra at pangparusa sa mga masasamang elemento. Dahil paminsan-minsan, may mga kaso siyang kinakaharap na kagaya ng panggagambala ng mga duwende at mga engkanto. Habang pinag-aaralan ang iba't ibang pamamaraan ng panggagamot, parami na din ng parami ang nakakakilala sa binata. Ito ang naging daan upang makasagupa ni Dante ang isang mambabarang. Isang babae ang lumapit sa kanila. Nagmamakaawang gamutin ang anak na dalaga. Hindi naman ito tinanggihan ng binata. Pinakiusapan ito ng babae na siya na ang pumunta sa tahanan, gawa ng hindi na makalakad ang anak. Wala namang pagdadalawang isip na pinuntahan ni Dante ang pasyente. Nagulat ito nang makarating sa tahanan. Sa bungad pa lamang ng bakuran, ramdam na ng binatang pumasok siya sa teritoryo ng isang malakas na elemento. Ngunit hindi nagpatinag ang binata. Kampante ito sa kalaman niyang taglay. Tumuloy sa pagpasok si Dante sa tahanan. Dinala ito ng ginang sa silid kung nasaan ang anak. Nanlaki ang mga mata ni Dante nang makita ang kalagayan ng dalaga. Namamaga ang buong katawan na parang kinagat ng napakadaming bubuyog. Pantal-pantal at butas-butas din ang muka. Halos hindi na makilala. Nagsimula lang magkaganyan ang anak ko nang hiwalayan niya yung kasintahang taga-kabilang baryo. Hindi ako sigurado, pero malakas ang kutob ko na ang lalaking yon ang may gawa nito. Wika ni Aling Melissa. Malalaman po natin yan mamaya, Manang. Kakailanganin ko po ng kandila at ilang piraso ng malinis na papel. Dali-dali namang nagpakuha ang ginang na mga kakailanganin. Matapos maibigay, kagad sinimula ng binata ang pagtatawas. Itinapat ng binata ang papel sa apoy ng kandila habang nag-uusal ng mga dasal.
Ilang sandali lang ay tinignan ng binata ang papel at napangiti. Di nga po kayo nagkakamali, Aling Melissa. Isang lalaki nga ang may gawa nito sa kanya. Ipinakita nito ang imaheng nabuo. Habang nakaharap ang papel sa ina ng pasyente, unti-unti namang nabuo ang isa pang imahe sa mismong papel. Ano ba ang ibig sabihin nito, Dante? Bakit may namumuo pang imahe? Hindi mo naman itinatapat sa apoy ang papel. May malakas na nilalang sa likod ng lalaki. Maaring isang elemento o taong may kaalaman sa pamiminsala gamit ang mga ritual. Sa madaling salita, isang mambabarang ang nilapitan ng lalaking ito para parusahan ang anak nyo. Dante, may magagawa ba tayo para mapigilan silang sakta ng anak ko? Meron po. At ako nang bahala roon. Pero gusto ko po munang madinig ang panig ng anak nyo. Dahil alam kong may rason kung bakit ito ginawa sa kanya. Kahit papano, nakakapagsalita naman ang pasyente. Ngunit kailangang ilapit ng ina ang tenga para madinig ang sasabihin nito. Ayon sa ginang, iniwalayan ng dalaga ang lalaking yun dahil na din sa mahirap lamang ito. Napagsabihan ng masasakit na salita. Marahil lubos nitong dinamdam ang mga yun. Ngunit alam ni Dante na may mas malalim pang dahilan para humantong sa pambabarang ang ginawa ng dalaga. Kumuha ito ng botelya mula sa bulsa. Ipinahid ito sa noo ng dalaga. Langapin mo mabangong amoy ng lanang yan. Makakatulong ito para kahit papano gumaan ang pakiramdam mo. Huminga naman ng malalim ang pasyente. Tuluyang nakatulog. Aba, bakit mo naman pinatulog ang anak ko, Dante? Huwag ko kayong mag-alala. Ilang segundo lang. Magigising muli ang anak nyo. At sa pagkakataong yon, sasabihin niya sa atin ang totoong pangyayari. Ilang saglit pa ang nakalipas. Nagising ang dalaga. Muli itong tinanong ni Dante. Ngayon, maaari mo bang sabihin ang katotohanan? Hiniwalayan ko ang lalaking yon dahil may mahal na akong iba. Mas mayaman kaysa sa kanya at kayang ibigay ang lahat ng gusto ko. Ayon pa sa dalaga, matagal na niyang niloloko ang kasintahan. Lingid sa kaalaman nitong may iba pang karelasyon ng dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, natuklasan ito. Kung minsan, di natin masisisi ang mga taong pumaling sa kasamaan dahil tayo mismo ang nagtutulak sa kanilang gumawa ng masama. Ang kilos natin kung paano natin silang ituring at pahalagahan. Isinaayos nito ang mga kagamitan. Aba teka, saan ka naman pupunta, Dante? Hindi pa tapos ang gamutan. Hawak nito sa braso ang binata. Wala namang kailangang tapusin At kung meron man, ang anak na ninyo ang may hawak nun. Hindi na ako. Parang sinasabi mong kasalanan pa ni Annalisa na nagkaganyan siya, ha? Hindi nga ba, Annalisa? Sino ba ang nanloko? Di mo ba nadinig yung lahat ng sinabi ng anak ninyo? Lahat yon, katotohanan. Dahil ang lanang ipinahid ko sa kanya, pipilitin siyang magsabi ng totoo. At sa tuwing magsisinungaling ang taong papahiran nito, makakaramdam siya ng matinding init na parang sinusunog ang bahagi ng balat kung saan ito pinahid. Hindi ako naniniwala. Annalisa, ano ang sinasabi ng taong ito? Hindi na sumagot pa ang dalaga. Kaya naman nagpatuloy na sa paglalakad si Dante. Ngunit pilit pa rin itong pinipigilan ni Aling Melissa. Sandali lang. Wala ka na bang magagawa para pagalingin ang anak ko? Wala na ho, Manang.
Nakasalalay na sa kanya kung paano siyang gagaling. Iginalulungkot ko, ngunit wala na akong... Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Biglang napasigaw ang dalaga. Nakita nitong nabasa ng dugo ang kumot na nakatakip sa katawan ni Annalisa. Biglang nakaramdam ng awa si Dante. Bagaman labag sa kanyang alituntunin, pinili ng binatang gamutin ang dalaga dahil kung wala siyang gagawin, tuluyan na lamang itong mamamatay. Hinawakan ni Dante ang pulso ng pasyente. Nag-usal ng mga dasal. Pinalabas ang lahat ng nasa silid. Isinara ang mga bintana. At tanging silang tatlo na lamang ang naiwan sa loob ng silid. Kailangan kong matunto ng kinaroroonan ng mambabarang na nagpaparusa sa kanya. Nag-usal ito ng mga dasal panghuli sa pagbabakasakaling matunto ng mambabarang. Ngunit napahinto ang binata nang bigla itong makaramdam na mabigat na presensya sa paligid. Bakit? Anong nangyayari? Bakit ka natigilan? Huwag kayong lalabas ng kwartong to. At hanggat maaari, wala din kayong papapasukin. Dali-dali itong lumabas ng silid. Nagulat ang binata. Wala ng tao sa sala. Dahan-dahan itong naglakad palabas ng tahanan. Doon nakita ang isang lalaking nakatayo sa bakuran. Ikaw pala ang manggagamot na sinusubukan akong hanapin. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Nandito na ako sa harapan mo. Pero hindi ba't ikaw ang apo ni Mang Solomon? Bakit mo tinutulungan ang mga taong ito? Alam mo na ba ang buong kwento? Oo, alam ko ang buong kwento. At kahit ano pa ang dahilan, wala kayo sa lugar para pumatay ng tao bilang kaparusahan. Isang mambabarang na hindi kumikitil ng tao. Yan ba ang gusto mong ipakilala sa akin? Alam mo ba ang kasaysayan ng tinitingala mong Lolo Solomon? Oo, alam ko ang pinagmula ng Lolo Solomon ko. At hindi ko yung ikinakaya. Mukhang hindi yata ako ang dapat sumagot ng katanungan mula sa iyo eh. Hindi na din ako magtatanong kung bakit mo binarang ang dalagang nakatira sa tahanang to. Malaki ang pagkakamaling nagawa niya. At sa palagay ko, nararapat lang na tumanggap siya ng kaparusahan. Pero hindi dapat sa ganitong paraan. Ngayon, anong gusto mong gawin ko? Alam mo palang ginawa ko lang ang nararapat. Bakit mo ko kailangang tugisin? Para pigilan ka. Dahil kahit na saang anggulo mo tignan, hindi pa din makatarungan na pumatay ka ng tao. Tumawa ng malakas ang lalaki. Naglakad ito papalayo. Hindi ito ang unang beses na nakaharap ako ng kapwa ko mambabarang. Pero sigurado ako, para sa iyo ito ang pinakauna mong karanasan. Magiging mabait ako sa iyo ngayon, binata. Susundin ko ang gusto mong mangyari dahil ayokong mabigo ka sa unang panggagamot ng taong binarang. Bagaman nakakainsulto, hinayaan na lamang ito ni Dante. Mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng pasyente. Maraming salamat sa pag-unawa, kaibigan. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ako nga pala si Dante. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Dino. Hanggang sa susunod nating pagkikita, Dante. Pero kung ako sa'yo, hindi ko na papangarapin pang mangyari yon. Huwag kang mag-alala. Dahil sa susunod nating pagharap, hindi na ganito ang magiging tagpo. Huwag kang papakasiguro, bata. Matapos ay nagpatuloy na sa paglalakad.
Nakahinga ng maluwag si Dante. Alam nitong wala siyang panama sa lalaking yun. Ramdam niya ang kakaibang lakas na bumabalot sa katawan ni Dino. Dali-dali namang pumasok ng tahanan ang binata upang tignan ang kalagayan ng pasyente. Ano na ang nangyari sa anak ko? Magiging maayos na po ang kalagayan niya. Nagawa kong pakiusapan na mambabarang, pero kailangan kong manatili hanggang bukas para masiguro ang tuluyan niyang pagaling. Naupo ito sa tabi ng higaan ng pasyente kasama si Aling Melissa. Magdamag na inobserbahan ang kalagayan ng dalaga hanggang sa mag-umaga. Nawala na ang pamamaga ng katawan ni Annalisa. Magaling na ang anak ko. Malaki naman ang pasasalamat ni Dante dahil tumupad sa sinabi ang nakaharap na mambabarang. Magaling na po ang anak nyo. Magpapaalam na po ako. May isinulat lang po kong ilang panuto na kailangan nyong sundin. Matapos ay nagpaalam na ito. Wala man lamang nadinig na pasasalamat ang binata. Ngunit para kay Dante, baliwala na yun. Sanay na ito sa ganitong ugali ng mga tao. Pagdating sa tahanan, kagad kinausap ng binata si Lolo Solomon. Lolo, may kilala po ba kayong Dino? Oo, bakit? Anong nangyari? Siya po yung nakaengkwentro ko, Lolo eh. Mabuti na lang at hindi kami nagkabanggaan. Nakinig sa pakiusap ko eh. Paano nangyari yon? Sigurado ka bang si Dino ang nakaharap mo? Di po ko maaari magkamali, Lolo eh. Yun po yung pangalan ng taong nakausap ko kagabi. Harapan niya po akong kinumpronta nung malaman kong siya yung nambabarang sa pasyente ko. Imposible nga yung sinasabi mo, Apo. Matagal nang patay si Dino. Paano nangyaring makakaharap mo siya? Baka naman impostor ang taong yon. Alam mo, kilala si Dino sa lugar na ito bilang malakas na mambabarang. Marami siyang napatay noon bago kami magkaharap. At masisiguro ko sa iyong patay na ang taong yon dahil ako mismo ang pumatay sa kanya. Ngunit hindi pa din kumbinsido si Dante sa sinabi ng matanda. Pasensya na po, Lolo ha, pero alam ko kung ano yung nakita at nadinig ko kagabi. Kilala niya ako at sigurado kong buhay siya. Hindi rin ako nakasisiguro kung siya nga ang tinutukoy mo. Siguro, malalaman na lang natin yan. Halika po, may pupuntahan tayo at may papakita ko sa'yo. Dali-dali itong kumuha ng tungkod. Naglakad palabas ng bakuran. Mabilis namang sumunod si Dante. Lolo, saan po ba tayo pupunta? Parang kagubatan na ito ah. Pupunta tayo sa lugar kung saan ko inilibing si Dino. Maya-maya pa, narating na mga ito ang malaking bato sa loob ng kagubatan. Napahinto si Mang Solomon nang makitang may taong nakaupo sa tuktok ng malaking bato. Mukhang tama nga ang sinasabi mo, Dante. Dino, hindi ko akalaing makakaligtas ka sa ginawa ko sa'yo. Marahang lumingon ang sinasabi nilang Dino. Bumaba ito mula sa kinauupuan. Aba, hindi ko akalaing magkikita tayo muli, Tandang Solomon. Nagsumbong ka pala sa lolo mo, ano? Gusto ko lang siguraduhin na totoo ang sinasabi ng binatang ito. Alam ko ang nangyari ilang taon nang nakakaraan. Nagawa kitang patayin. Kaya paanong ako mismo ang pumatay at naglibing sa'yo? Paano kang nakaligtas at nabuhay? Nakalimutan mo na yata ang bertud na ibinigay mo sa akin. Malaking pagkakamali ang ginawa mo nung araw na yon. Kaya heto ako.
muling nabubuhay. Biglang naalala ni Mang Solomon ang nakaraan. Lolo, anong ibig sabihin ng taong yan? Anong bertud? Ang mutya na ibinigay sa akin ng maestro ko. Yon ang sinasabi niyang bertud. Nagkamali ako ng pagkilala sa kanya. Sa pag-aakala ko na siya na ang nararapat na tagapagmana ng mutya. Pero nagkamali pala ako. Dahil ginamit na lang ito sa pansariling kapakanan. Masyado ka lang naging negatibo. Saan mo ba dapat gamitin ang mutya? Hindi ba sa kung saan ito nararapat gamitin? Sa pagbuhay ng mga taong namatay. Hindi sa lahat ng panahon, Dino, ang taong bubuhayin mo ay isang kriminal. Kahit ano pang sabihin mo sa akin ngayon, wala ka nang magagawa, patanda. Nabuhay ko na ang taong yon at nalaman ko na malaki din ang atraso mo sa kanya. Maya-maya pa, may lalaking naglakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Solomon dahil ang taong binuhay ni Dino walang iba kundi si Mang Kulas. Kumusta ang walang utang na loob kong pamangkin? Matapos kong ituro sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, hinayaan mo kong mabulok sa ilalim ng lupa. Gayong hawak mo na pala ang isang makapangyarihang gamit na may kakayanang bumuhay sa akin. Baka sarili ka. Hindi makapagsalita si Mang Solomon. Hindi ito makapaniwala. Buhay ang tiyuhin nitong matagal ng patay. Kilala niyo ho ba yung taong yan, Lolo? Oo, siya ang tiyuhin kong si Kulas. Alam ni Dante na mga sandaling yun, mapanganib ang taong ito. Kaya dali-dali itong nagtaas ng depensa. Ngunit kagad siyang pinigilan ni Mang Solomon. Hindi mo sila kakayanin, Apo. Masyadong malakas ang taong yan para sa'yo. Alam ko, Lolo, pero hindi rin ako papayag na pareho tayo mapahamak dito. Makinig ka sa akin, Apo. Hindi dapat masayang ang buhay mo. Marami ka pang matutulungan. Sige na, umalis ka na. Hindi, Lolo. Hindi ako aalis sa tabi mo kahit ano pang sabihin mo. Dante, Apo, patanda na ako. At alam kong dumating na ang pagkakataon para mamaalam ako sa mundong ito. Tatandaan mo lang, wala akong pagsisisihan kung sakaling matapos man ang buhay ko rito. Nagawa ko na ang mga dapat kong gawin. Samantalang ikaw, Apo, nagsisimula ka pa lang. Pero Lolo, hindi po ko papayag. Sige na, Apo, umalis ka na rito. Tandaan mo, ipinagmamalaki kita. Sabay tulak sa binata. Matapos sinugod nito ang dalawang kalaban. Hindi maiangat ni Dante ang kanyang katawan dahil sa malakas na enerhiyang bumabalot sa paligid. Nang mag-angat ng tingin si Dante, nakita nitong nakikipagpalitan ng atake ang matanda gamit ang mga dasal. Ngunit kung titignan, nakatayo lamang ang mga ito at nagtititigan. Hindi makikita ng pangkaraniwang mata ang mga sandatang nagliliparan sa pagitan ng magkabilaang panig. Dahil na din mag-isa lamang si Mang Solomon, wala itong nagawa. Pilitin man ni Dante ay hindi niya magawang maiangat ang katawan dahil sa lakas ng tigalpong binato sa kanya ni Mang Solomon. Napasigaw si Dante nang makita nitong napaluhod ang matanda. Lumingon ito sa kanya at ngumiti. Ito ang huling beses na nakita ni Dante ang muka ng matanda. Matapos ay bigla itong naglaho, kasabay ng dalawa pang mga kalaban.
Ngunit umalingaw-ngaw sa paligid ang boses ni Dino. Magpalakas ka dahil sa oras na magkaharap tayong muli, hindi na kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Matapos ay muling nabalot ng katahimikan ang paligid ng gubat na tila walang nangyaring gulo. Dali-daling tumayo si Dante. Bumalik sa tahanan sa pag-asang panaginip lamang ang lahat. Ngunit sa kasamaang palad, pagkarating nito sa tahanan ay hindi na makita si Mang Solomon, maging ang tungkod nito. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Dante na mga oras na yun. Hindi nito alam ang gagawin dahil biglang nawala ang lahat sa kanya sa isang iglap lang. Bahagya nitong sinisi ang sarili. Kung hindi niya sana tinanggap ang pasyenteng pinarusahan ni Dino, hindi sana mangyayari ang lahat ng yun. Ngunit sa halip na magmukmok, sinikap ng binatang ibangon ang sarili. Naalala nito ang sinabi ni Dino at nabalot na matinding galit ang puso ng binata. Dali-dali itong pumasok sa silid ni Mang Solomon. Kinuha ang ipinagbabawal nitong aklat. Pasensya na, Lolo, kung susuwayin ko man ang inyong kautusan. Ngunit ito lang ang pamamaraang alam ko para mabigyan ng katarungan ng pagkamatay nyo. Pagbabayarin ko sina Dino at ang tiyuhin mo. Buong gabi nitong binasa ang nilalaman ng aklat na yun. Ilang araw itong pinagnilayan hanggang sa maperpekto ng binata ang pagtawag sa mga nakakamatay na insekto ng mga mambabarang. Gamit ang sariling dugo, nagsagawa ito ng ritual upang tawagin ang dambuhalang salagubang na alaga ni Lolo Solomon. Nakatayo ang binata sa kalagitnaan ng gubat nang magpakita sa kanya ang isang salagubang na halos sinlaki ng kalabaw. Hinawakan niya ito sa ulo, nag-usal ng mga dasal. Matapos ay hiniwa ang pulso at pinatak ang dugo sa ulo ng nilalang. Hanapin mo ang kinaroroonan ni Dino at Kulas. Matapos, bumalik ka rito. Ibinuka ng nilalang ang kanyang pakpak. Lumipad papalayo. Bumalik si Dante sa tahanan upang maghanda. Kinuha nito ang mga mahalagang kagamitan, maging ang natitirang alaala ni Lolo Solomon, at sinunog ang kanilang tahanan. Ito na ang huli kong pamamaalam sa iyo, Lolo. Salamat sa lahat ng ginawa mong kabutihan para sa akin at mga aral na naging pundasyon ng buhay ko. Pangako, hindi ko sasayangin ang lahat ng to. Pinagmasdan nitong matupok ang kanilang tahanan. Bago pa man dumating ang mga kapitbahay, mabilis nang umalis sa lugar si Dante. Nagbalik ito sa gubat, kung saan niya isinugo ang malaking salagubang dahil alam nitong doon lamang din ito babalik. Ilang araw na natili si Dante sa lugar habang pinapalakas ang sarili. Hindi nito kinalimutan ang nararamdamang galit. Ito ang nagsisilbing inspirasyon ng binata para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng maestro. Maya-maya pa, biglang nagdilim ang kalangitan. Napatingala ang binata at nakita nitong papalapag ang malaking salagubang. Mabuti naman at nakabalik ka na, kaibigan. Alam ko na kung saan sila hahanapin. Lolo Solomon, para sa inyo ang gagawin kong ito. Mabilis itong naglakad palabas ng kagubatan. Sinundan nito ang malaking salagubang pabalik sa kinaroroonan nila Dino. Dinala nito ang binata sa isang yungib na malapit sa ilog. Naramdaman na ni Dante ang presensya ni Dino.
Kaya sigurado itong nasa loob ng kuwebang yon ng kalaban. Akbang papasok na sana ang binata nang bigla namang may naglabas ang mga nilalang. Wala namang pagdadalawang isip na sumugod ang alaga nito mula sa himpapawid. Gumawa ito ng daan para makatuloy si Dante papasok ng kuweba. Ngunit habang naglalakad, nadinig nito ang malakas na pagtawa ni Dino. Mukhang hindi ka makapag-antay. Talagang ikaw pa ang sumugod sa aking kinaroroonan. Hindi na ako magtataka kung paano mo kong natunton. Binuksan mo ang ipinagbabawal na aklat ni Mang Solomon. At ginawa ko yun para sa kanya. Ngayon sa palagay ko, handa na akong harapin ka at pagbayarin sa ginawa mo sa aking maestro. Mahusay. Balot ka ng galit at paghihigante. Yan ang gusto ko. Mas lalo kong lalakas sa oras na matalo kita. At kagaya ni Mang Solomon, mapapasakin ang kaluluwa mo. Lumipad ang salagubang at dumapo sa bandang likuran ni Dante na tila pinoprotektahan ito gamit ang naglalakihang sungay. Hindi paghihigante ang pakay ko sa iyo, kundi pagbibigay katarungan sa pagpatay mo kay Lolo Solomon. Nagbato ito ng tigalpo at tinamaan si Dino. Hindi nito inaasahan ang gagawin ng binata, kaya naman hindi nakapaghanda. Nagtamo ng malaking pinsala sa pisngi si Dino na labis nitong ikinagalit. Akmang gaganti na sana ito ng pag-atake. Ngunit nang tignan nito si Dante, wala na ang binata sa kinatatayuan. Tignan natin kung may magagawa ka laban sa hindi nakikitang kalaban. Magaling. Ito ang gusto kong laban. May naitatago ka din naman palang kahusayan eh. Muling sumalakay si Dante. Sa pagkakataong yun, malakas sa suntok ang binitawan nito at muling naglaho. Hindi pa man nakakatayo si Dino, muli na namang sumalakay ang binata gamit naman ang mga dasal pang atake. Walang hiya ka. Iniinsulto mo. Hindi na naituloy ni Dino ang sasabihin. Isang sibat ang tumarak sa katawan. Nang mapayuko ito, nakita niya si Dante na lumabas mula sa ilalim ng lupa. Hindi lang ikaw ang nakakumpleto ng pagsasanay sa pambabarang. Alam ko ang bawat galaw mo, kaya pasensyahan tayo. Dahil ikaw ang hindi ko nahahayaang mabuhay. Matapos muli itong naglaho, hindi na magkamayaw si Dino sa mga natamong sugat. Sunod-sunod na hagupit pa ang natanggap nito habang nakaluhod. Hanggang sa tuluyan ng tinapos ng binata ang buhay nito sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Para yan sa pagpatay mo kay Lolo Solomon. Ngayon, mananahimik na ang kaluluwa niya. Maya-maya pa, lumabas naman si Mang Kulas mula sa yungib. Pumapalakpak ito habang nakangiti ng nakakaloko. Mahusay, nagawa mong talunin si Dino. Ngayon, balaya na ako. Nasa na ang mutya? Ibigay mo sa akin. Nang tuluyan na akong magkamit ng buhay na walang hanggan. Napayuko si Dante. Nakita ang mutsyang suot ni Dino. Dali-dali niya itong kinuha at pinatong sa bato, sabay hampas ng kanyang itak. Walang hiya ka. Bakit mo sinira ang mutya? Hindi mo ba alam na... Alam ko, kaya nitong ibalik ang buhay ni Lolo Solomon. Pero mas gugustuhin ko na lang na hindi yun mangyari.
Habang nandito ang mutyang ito, marami pang kagaya ni Dino ang sisibol. At isang bagay pa nga pala, hindi ka naaabuti ng sikat ng araw. Muli kang babalik sa pagiging alikabok. At kahit saan ka man magsuot, hindi mo matatakasan ang kamatayan. Tumalikod na lamang ang binata at naglakad palayo. Sumugod naman si Kulas, ngunit hinarang lamang ito ng malaking salagubang gamit ang kanyang malalaking sungay. Idinikit nito sa puno ang matanda. Tumayo sa tabi ni Dante ang malaking salagubang. Pinanood na tamaan ng sikat ng araw si Kulas. Unti-unting nasusunog ang katawan nito hanggang sa tuluyang maging abo. Naisagawa na natin ang ating misyon, kaibigan. Maaari ka nang bumalik sa pamamahinga. Wika nito sa salagubang. Naghukay ang nilalang upang ibaon ang sarili sa lupa. Umalis naman sa lugar si Dante. Nagbalik sa nasunog nilang tahanan. Doon ay muling nagpatayo ng isang maliit na lapidang gawa sa bato. May pangalan ito ni Mang Solomon. Nag-alay ng mga bulaklak ang binata at nag-usal ng ilang panalangin. Sabay buhos ng paboritong lambanog ng kanyang lolo sa lapida. Paalam, Lolo Solomon. Maraming salamat sa lahat. Huwag kayong mag-alala. Alam ko na ang daan kong tatahakin. Magpahinga na po kayo hanggang sa muli nating pagkikita. Matapos ang kaganapang yon, nilisan ni Dante ang baryong kinalakhan. Pinili nitong magpakalayo-layo at mamuhay sa ibang panig ng bansa hanggang sa mapadpad sa kamay nilaan. Dito ipinagpatuloy ni Dante ang panggagamot. Maraming kumilala sa kausayan, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakakaalam ng totoong pagkatao ng binata. Gayunpaman, ginamit ni Dante ang nalalaman para makatulong sa iba. Sa kasalukuyan, patuloy pa din itong nanggagamot. Hindi nito ikinakahiya ang pamamaraang ginagamit mula sa kaalaman ng barang. Ito ang kwento ng isang binatang natutong manggamot gamit ang kaalaman mula sa pambabarang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.